Ikaw ang bigay ng may Maria Angel Duterte. Sayop lagi ng Angel Amante. Angel Duterte na nagkaroon. Nabanhaw among gugma pag Karen Rosales. Guwapam ng yawa. Kung sa'yo gusto natong bato niya mo. Huwag kayong mabastusan. Sunod, huwag kayong maglagay ng magaganda dyan. Nawawala ako sa plano kong salita. Ng DepDev sa pagtiyak na paggamit ng pagtiyak sa paggamit. What we have done is we will continue. Sorry, I think I'm doing this wrong. Hindi, mukha akong bangag. Kumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Sinong bakla dito? Yan, walang yan. Sino ba? Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Araw-araw niya, nagdududa na rin ako. Pero every time maligo ako, kut-kuting ko yung buto. Tapos amuyin ko. Okay man. Amoy tae lang man. Alright, welcome back to my channel mga guys. How is your life over there? Yan, eto na po ang inyong pinakahihintay. Part 4 ng mga Little Duterte dyan. Very good. Shout out naman dyan sa mga nag-post dyan. Itong si Mau Mau, itong si Kwentong Bubuit, Lance Duterte at saka si Alfredo Canoy. Yan po yung nag-post. Marami po nag-post dyan kasi nagsikalat na po itong AI. Marami na pong gumagamit ng apps dyan. But before that mga guys, tunghayan muna natin itong headlines ha. Hindi natin i-play yung video, magkomentaryo na lang po tayo. Ito makikita natin talagang lagapak na lagapak po dyan sa survey itong si Bongbong Marcos. Naku po! Mas mataas pa si Pangulong Duterte kaysa kay VP Sara mga guys. Yan, hindi nyo po mapipigilan ang popularity po ni Tatay Digong. Kagagawan din ito ni Bangag ha. At okay, diretso na tayo dito mga guys. Medyo mahaba-haba dito. Marami itong mga random video clips po ng AI. Let's go mga guys. Ako na ang filosofiya ko, bakit ka masyado mag-aral? Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Iyang 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Kasi 75 lang, okay na yan. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Si Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas magaling. Mayor Duterte? Dapat talaga meron. Ano mamamatay ako pag walang anak ko? Ilan po girlfriend nyo? Nagtagal ka ng salita. Ibig sabihin mahigit sa isa, sir. Hindi nagbibilang ako, sandali lang. Sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat Totoo. pagtularan yan ng mga kabataan. Kung hiwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. Anong gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi mo masangla eh. Gamitin mo dapat. Hindi, mamatay ka. Alam ninyo kung magkano? 200,000. Ang asawa ko, 2. Yung 100,000 doon kay nanay ni Inday, ako ang iniwan, ako pa ano susustin to? Baliktad. Itong mga unggoy na to, iniiwan yung asawa, sumasama sa bata, ayaw pa magsustinto. Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang nasusustinto hanggang. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines.
Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP Diliman yun eh. Pero political science kasi yung kurso, nag-wild, galit ang PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army at ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi ko sa mama ko, Ma. So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor. So mag-pre-med ka na lang. Nag-pre-med ako. Siyempre, papunta akong doktor, so minilisan ko yon, natapos kaagad ako. And then, ito na. Mag-medicine na. Sobrang excited. Si President Duterte, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Tapos, syempre, hindi naging successful. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanilang nahihirapan ako. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Di ba sa probinsya, sa Manila, kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yon. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out. Pinag-iisipan ko, ang kapalaran ko, well, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas. So hindi ko pa sinabi kaagad na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite, lagi kaming nandyan sa Menjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, mas excited siya. Leave your youngest child at yung inyong mga apo. I have 6 years. Very short. Unlike the other candidates, I would not promise you skylines. You cannot build it in 6 years. We do not have the money. I will just improve immediately itong mobility ng tao sa Luzon. I will go after drugs and crime harshly. So, I will make the city or the Philippines comfortable. Tumahimik pa ang bayan natin kung Filipinos, food truck dito, food truck. Wala nang ginawa ko tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront even because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong wala akong problema, I can rot in prison for my country. Yan. I am not a Filipino for nothing. Go ahead and file the case. But I have a problem for my country because I was elected by 5 million Filipinos with a sheer margin of 6 million. Saan ka nakakita? Hindi na ako kilala. Wala akong pera, wala akong makinarya.
So saan ko kinuha yung 6 million na nagsabi na because the messaging was there. Yung 6 million na hindi ako kilala, ang alam nila, I said there will be no corruption. Of your duty, sa pagkasundalo mo, wala kayong isipin. I will also protect you. Starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. So you will get it. Huwag kayong mag-isip na baka masabi tayo. Pagka sa trabaho, hirit. Ang problema, kung maghirit ka sa mga babae, wala. Problema mo yan. Kasi problema ko nga eh. Yan, very nice. Special shoutout dyan sa mga nag-comment before. Ang ganda po ng mga comment nyo. Nakakataba po ng puso. Napaisip ko tuloy. Ano ba talaga? Mag-funny political videos ba ako o mag-politika? Ano ko po? Ang layunin ko lang po talaga ay ma-share itong ligasiya po ni Tatay Digong. Alam po natin yung boses ni Tatay Digong. Kaya ko po sinishare yan just to refresh our memory during po ng time niya, di ba? Ito po yung mga sinasabi niya. O, di ba? Kaya for now, I choose to make you happy. No? Talagang at least nawawalan yung mga stress nyo. Oh, natutuwa ako sa mga comments nyo. Maraming salamat at hindi natin titigilan itong issue ni Tatay Digong, di ba? Kung ito namang mga little can inspire us, why not share this video, di ba? Ayan. And again, please subscribe naman kayo dyan. Oh, tulpok-tulpok naman kayo dyan. So like and subscribe and share. Alright, thank you for watching. God bless you all.